Oh, mga kababayan, alam nyo ba na may naaamoy tayo? Oh. May naaamoy tayong masangsang mga kababayan under ng Marcos administration. Itong pinaggagawan nitong si Bangag, mga kababayan. Di ba? Ngayon mga kababayan, binakbakan nila si BP Sara sa impeachment. Sinira nila, dinemolish nila mga kababayan. Lahat na talaga, atake, all out attack na. Kay VP Inday. Ayun, biglang nagpalabas ang Okta Research mga kababayan ng survey. Humaharurot na daw ang ratings mga kababayan ni Lenny. Aling Lenny Lutang mga kababayan. So, mukhang almost certain na si Lenny Robredo ang magiging pambato ni Bangag mga kababayan na maging Pangulo. Pero, sino? Sino ang itatandem nila? Mayroong isa mga kababayan na nililigawan si Ngagba. At sino ito? Si Isko! Yung 2 joints mga kababayan, 2 joints. Oh. Ano ba yung 2 joints, di ba? Para yung nagmamariwana. Nagdadamo mga kababayan. Tapos yung isa nagko-coke. Barkada na sila ni Isko eh. Sabi ni Isko, pwede naman daw balimbing basta matamis na balimbing mga kababayan. Tapos, para sa kanya, hindi ko rakot si BBM. Walang ginawang masama si BBM. Good job si BBM, Bangag talaga. Wala na talaga ito. So malamang sa malamang si Isko ay ipapartner mga kababayan kay Lenny. Yan ang mukhang tinagapang ngayon ng Ngagba mga kababayan. Para pag maiupo yung dalawa mga kababayan, quits na sa pananagutan etong sinabangag. Papayag kayo niyan, trilyon ang ninakaw mga kababayan. Tapos ipapanalo nila ang dalawang gunggong na ito para ma-acquit lang sila mga kababayan sa kanilang ninakaw. Maliwanag na ang kanilang pronouncement. Kaya ipipilit nila mga kababayan na ma-disqualify si Sara. Dahil si Sara lang talaga ang woman to beat. Hindi nila madadaya. Dahil kung si Baste mga kababayan example, magre-replace si Baste. Ipapalabas nila na underdog si Baste. Na andun pa ang rating sa baba. At lamang si Lenny. Kahit pa ang katotohanan mga kababayan na maraming nagbabaste. Papasok na dito ang magic na naman sa Comelec mga kababayan. Ang animal. Ay nako. Pero parte lang yan ang diskusyon mga kababayan ha. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol pa rin dito kay Sara. Ang impeachment niya. Panoorin niyo po ha. Pero tayo dito, yung impeachment talagang sana sabi, hindi, bahagi ito ng ating 1997 konstitusyon. Bahagi ito ng konstitusyon mga kababayan pero mayroong guidelines. Pero dapat nga sa tingin natin itong impeachment, dapat repasuhin na yan mga kababayan ang paraan yan. Dahil kagaya nito si Marcos klarong-klaro na mga kababayan ang ginawang kasalanan, pagnanakaw, lahat na lang ng kabalastugan. Hindi na papanagot via impeachment dahil hawak niya lahat sa liig ang mga buhaya. Dapat nga mga kababayan yung impeachment, ipasa na yan sa Korte Suprema dahil sila talaga ang marunong dyan mga kababayan na tumingin dahil mga huwes sila. Kaso nga yan mga kababayan, di ba? Trial. Dapat kung mayroong pagbabago, yung impeachment process mga kababayan ang isa sa gagawin dito. Kapag may nilabag ang mga matataas na opisyal ng gobyerno, impeachable offense, talagang yun nilalabas. Pero dito, sa nangyayari ngayon dito, attorney, yung impeachment, hindi mo, klarong-klarong pamumulitika talaga Klarong-klaro. Bakit? Klaro 100% mga kababayan. Bakit si Sara talagang, of all mga kababayan ha, na mga hudas sa Pilipinas, sa dami-dami, almost all of the above, except kay Sara lang. Tapos siya pa ngayon ang kakasuhan mga kababayan, ipapa-impeach. Sentro pa ngayon si Sara. Something is wrong with our country talaga mga kababayan kung ganun. Sabi nga natin, hamon nga ng iba Something is terribly wrong. Kung gusto nyo na mawala si Sara Duterte, ba't di nyo lang yan talunin sa 2028? Ba't kailangan pa impeachment? Ba't kailangan hindi kasi alam nila, hindi nila matatalo. Mga character assassination. Kung gusto nyo siyang talunin, di maghanap kayo ng isang malakas ng kalaban. Wala na sila mahanap. At labanan nyo sa 2028, para sa ganun, hindi na siya maging presidente. Tama ka dyan, Glenn, kasi ang hina kasi ng president natin si BBM. Bangag kasi yung kababayan mong Si BBM, presidente ka na, boss. Hindi ka naman lalaban sa 2028. Wala na Pagkakataon mo na sana to, na bawiin ang pangalan ng pamilya mo at ibalik ng pride ng Pilipinas, pero sinaya mo, in-squander mo Squander! Ngayon, gusto mong i-push yung pinsan mo, si Tambaluslos. Wala na. Hindi nga umabot ng 1%. Lala. Diyos ko Lord, hanggang ngayon mga kababayan, hindi nakaabot ng 1% si Tambaluslos. Wala na. Dilamon na ang buong budget ng Pilipinas mga kababayan. Sinira na niya ang Pilipinas dahil sa kanyang ambisyon.
1% pa rin ang hunghang. Visayas, Mindanao, hindi nga siya kilala. Less Sa Luzon, than. Hindi rin natin siya kilala, hindi po ba? Ngayon, tinatayo mo lahat, buong political legacy mo, itinatapon mo sa basura para lamang i-push yung pinsan mo. Bangag, Binaviolate tambalos-los. mo na rin yung democratic processes namin. Hindi nga namin sinasabi na dapat automatic manalo si Sara sa 2028, di ba? Hindi. Ang hinihiling lang namin is pabayaan mo siyang tumakbo Oo. at umanda. May plan B pa sila mga kababayan kung hindi lulusot itong impeachment. Hindi nila madadali si Sara. Dadayain nila. Ngayon, Okta Research mga kababayan, kung sino man ang may-ari niyan, dapat yan imbestigahan. Dahil si Lutang, Lenny Robredo mga kababayan, malapit na daw ma-overtaken si Sara. Palapit na daw ng palapit ang kanilang agwat. Wow! At ang ating democratic institutions. Funny. Kasi ang ginagawa nila, gusto nilang impeach kasi kasama doon sa consequences ng impeachment ay hindi na siya pwedeng tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Na namang Uy, eto mga kababayan, mayroong bagong lumalabas. Diba, lately sinong nililigawan ni Bangag? Mukhang ang nilulutong tandem pala mga kababayan na, ewan lang natin ha, hindi pa ito confirm mga kababayan ha. Nilulutong tandem ni Bangag na pangtapat kay Sara is Lenny Isko Moreno. Diyos ko Lord. Diba? Si Lenny ngayon, hinihila nila pataas ang rating ng mga kababayan. Tapos si Bangag, panay bisita kay Isko. Tapos sinabi pa ni Isko, mga kababayan, para sa akin wala namang ginawang masama si Bangag. Ay nako, something is wrong with you, idiot. Eto na, nagalit na tayo kay Isko mga kababayan. Dati naman tayong galit dyan, diba? Sa pang-aaway na kay Tatay Digong mga kababayan. Tapos ngayon, walang ginawang masama si Marcos mga kababayan. Hindi kurakot. Siya na nga ang nagsabi dati sa eleksyon, kurakot. The mere fact mga kababayan, nung lumalapat-lapit ka dyan, is alam na namin ang karakas mo. Now Isko, kung hindi ka tatakbo kung hindi ka tatakbong Vice President o President man lang mga kababayan, sa next election, hindi mo babanggain si Sara at mag-mayor ka lang, ay mapapatawad ka. Pero kung ginagamit mo itong si Bangag ngayon, dahil sa iyong ambisyon, later on tatakbo kang Vice President Lutang, balik tayo dati. Sa mga kababayan, pagpuna natin dyan kay Isko, okay na sana Bumangag lang, Diyos ko Lord. na namang government position. Yeah, kapag successful sila doon, edi hindi na siya pwedeng maging presidente ng Pilipinas. Pero, yun ba ang gusto ng taong bayan? Oo. Hindi. Ang Hindi. gusto ng taong bayan, laman nila si Sara o hindi, ay gusto nilang kahit na sino na viable na tumakbong president ay hindi dapat iniipit at binibigyan dapat siya ng kalayaan na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Dahil maliwanag na maliwanag doon sa impeachment proceedings ngayon na wala talaga silang substantive case. Laro-laro lamang sinisira nila si Yan Sara. mandaraya talaga yan, si Marcos mga kababayan, promise. Mandadaya yan. Gagawin niya ang lahat para hindi manalo si Sara. At gusto nilang hindi makatakbo si VP Sara Duterte bilang presidente. Kasi kung tatanungin natin, Glenn, doon sa Norte, bilang Ilocano, meron ba akong kilala na pwedeng tumakbo laban kay Sara? Wala. Bakit? Wala. Sino ang pwedeng tumakbo? Si Hontiveros. Nagbubuo siya ngayon ng Pyros. doon sa Luzon. Pero kilala ba siya ng normal na masa? Hindi namin Hindi. siya. Kilala ba namin? Daho Aryo, Tulfo, Byros. asawa niya, Oh. Pero malakas ba? Meron ba siyang anchorage doon sa mga taong bayan ng Norte? Wala. Puro kabit yan Daldal lang din mga kababayan ang alam. Wala rin. Hindi namin siya kilala. Pero love na love namin si VP Tapos, di ba, nag-Viva Max pa mga kababayan. Diyos ko Lord. Ang laki-laki pa ng tip pa lang ha? Tip pa lang. Sara, kaya tuwang-tuwa kami kasi siya ang nagpapanalo sa manok namin noon na si BBM. Oo nga. Kasi si BBM hindi niya kayang manalo na walang Duterte. Kaya niya kinuha si Sara kasi gusto niyang bumawi. Kaya Wag niyo sabing fake news yan dahil ang sabi mga kababayan, nagsabi niya si Amy mismo. Yan ang sabi niya mismo. Sara, tandem tayo dahil hindi kami mananalo. Kung wala ka dahil dati talo na nga kami. Di ba? tuwa kami, malaki ang utang na loob namin sa mga Duterte kasi sinuportahan niya si BBM. Ngayon naman tong si BBM, parang tanga. Tanga! Bangag! Iniwan niya ang kanyang kapatid, inaaway niya, silang dalawa lang naman ang gusto namin. Akala kasi nila, porket inaaway ng kuya namin yung ate namin, ay dapat magalit kami sa ate namin. Hindi. Tama. Love namin si BBM, pero love Ay! We hate BBM. Respicio, shut up na nga. Sorry, Respicio pero i-keep it to yourselves na lang yung paglab-lab ninyo kay Bangag. Kami hate namin si Bangag. Hindi na namin malalab yan mga kababayan, yung pagnanakaw pa lang. Kahit
kahit pa siguro kapatid yaming yan mga kababayan ng bangag na yan, kamag-anak o kung ano man, sa ginawa niya sa Pilipinas, wala siyang mga kababayan karapatan ng ilab. Din namin si Sara Duterte. Kaya Manong, tama na ang pang-aaway. Ikaw ang mali dito. Bangag, Hindi na namin ikaw ang bangag. ito-tolerate, pero wag na wag mong sirain ang ate namin dahil siya lang ang kilala namin, siya lang ang alam namin na magiging presidente ng Pilipinas pagdating ng 2028. Tsaka Pagdating kita ng mo, panahon, yung- pagdating ni Aiza Sigera. Oh. Nung nag-eleksyon, mas malaki ang boto ni BP Sara kaysa kay BBM. Di ba? Of course. Tapos, 'di ba? Dinaya daw mga kababayan para lumapit ang numbers. Ayan. Mas malaki. Labang ata ng 400,000, 300,000, di ba? Ganon. Sabihin, yung talagang tiwala ng tao ng KBP, mataas talaga. Kasi, okay lang kung pumantay o mas mababa si Sara. Hindi eh. Mataas. So, tama ka. Yung bit-bit noon ni BP Sara kay BBM, nakita eh. Kasi ang laki ng agwat ng BP eh. Oo. Kinakausap ko ngayon yung mga Bisaya, idol, mula sa Visayas. Sising-sisi. Tinatanong ko sila, meron ba kayong personal affinity kay BBM? Sabi Wala! Isa lang, Oh. sinuportan lang siya ni Sara. Kaya Sara. to. Pero tanungin mo yung mga taga-Norte, meron ba kayong affinity at affection kay BP Sara Duterte? Meron. Ayun. Pareho ng affection namin kay BBM sa mga Marcos, kapareho din sa mga Duterte. Dahil sila lang, mga malalakas. Yang mga kababayan, mga Ilocano, naiintindihan natin kay Marcos Sr. dahil magaling talaga mga kababayan at may utak. Hindi kagaya ng Da Junior. May utak and then magaling mamuno. Ang problema lang sa kanya, hindi lang siya bumaba. Naging gahaman mga kababayan sa kapangyarihan at pag-martial law. But otherwise, magaling. Pero si BBM, wala talagang kagaling-galing sa katawan mga kababayan. Kahit konti. Kaya kung sino mang bibilib kay BBM at nagmamahal pa rin mga kababayan at okay pa rin sa kanila, bobo! Ubob! Stupid! Idiot! O lahat na mga kababayan ng mura. Mga leader ng bansa ang nagbibigay ng hope and pride sa ating bansa. Kaya hindi namin sila binibitawan. Kahit itong mga nagmamagaling na ito, na nasa sidelines, na gustong magpasikat, pero hindi nyo nakuha kasi yung puso ng Pasikat. taong bayan eh. Kahit anong gawin yung pagkikembot dyan at pagtatumbling-tumbling at pagbuhos ng pera, hindi talaga kayo mananalo. Kaya huwag ninyong abusuhin ang ating democratic institutions and processes at lahat ng mechanism sa ating konstitusyon at batas para ipitin yung mga tao na tumakbo na talagang anointed ones na maging leader ng ating bansa sa susunod na eleksyon. Ayun. You called You are a liar. And liar. Hindi ko na po sasabihin sa inyong Facebook post. Bakit niyo po ito nasabi? Ano ho ba ang inyong alam? No need to ask. Liar naman talaga si Madriaga. By his affidavit alone, Affidavit in fact, pa lang. It will sell in the Marvel movies. O parang para talagang nobela, fiction na fiction mga kababayan. Fantastic eh. Fantastic. For instance, his statement that the President Duterte All around na all around na talaga mga kababayan, lahat-lahat na. Papunta kay Pulong, may Manscarpio, magnetic lifter, lahat na. Alam niya, confidential fund. Meron bang ganyan? Parang daig pa mga kababayan ang Almighty One, Diyos ko Lord. bagman siya and so on and so forth. Fascinating. This happens during the COVID eh. And I don't know. I mean, I'm just wondering. Napaka-strict nung and very stiff yung yung security. Paano siya Penetrate doon sa grupo? and why of all people a criminal like that he's been convicted in the past in 1999 got convicted na acquit lang siya sa Supreme Court, but why would the president I've known the president for so long. Bakit naman siya Imagine why he would choose this guy. Si Jing Paras mga kababayan is presidential advisor ni ni Tatay Digong. So, kung talagang close siya ni mga kababayan ni Marcos, hindi, ni Madriaga si Tatay Digong, sinabi ni Madriaga na secret friend daw sila mga kababayan, dapat alam yan nila Jing Paras. Walang alam eh. To be his Hindi nila runner, kilala. to bring money and so on so forth. Lalo na yung nagbigay now ng 25 million to buy motorcycle. What for? Anong kailangan? Para daw sa kampanya ni Diyos ko, Lord. tumatakbong Mayor Sara Duterte. But that's a Kalokohan. false statement because Kalokohan.
he said 2020 pa. Sara was never contemplating to run for president in the first place. In fact, katakot-takot nga ng appeal namin, even GMA, even Governor Del Rosario, sila Claudia Bautista, who are very close to her. Grabe ng pang-convince, mga kababayan. So, it was just a surprise why she ran for vice president. Well, she ran for vice president, according to Madriaga, was because Maniwala ka naman! pumayag daw si FPRRD na maging tumakbong Pangulo si BBM at si Mayor Sara bilang Vice President at magkakaroon ng pagpalit ng pwesto o pagbaba sa pwesto sa midterm o And that's the 2025. most- Oh, bakit dinala yan? Oh, bakit dinay na yan ni Bangag? Ha? Ang dapat mag-confirm yan, mga kababayan, si BBM. Ang sabi, wala, ang mga bangag, mga kababayan, wala akong alam na ganyan. Oh, to Claire Castro. Hindi yan mapuputak si Claire Castro, mga kababayan, kung totoo yan. Isipin nyo na lang. Diyan pa lang mismo, na fact-check na yung bangag, mga kababayan, yung Madriaga, mga kababayan. Jan, siguro, Pinky, I will share, and for the first time, I will reveal the real score here. It came from the mouth of PRRD during the time when Bongo was supposed to run for president. We were all in Malacanang with all the governors, no? Sana nga, no, si Bongo na lang, no? Kami, willing kami magbonggo nun, mga kababayan, eh. Kung hindi lang nakipag-tandem si VP Inday. Tapos, all the governors were made to speak to support Bongo because he filed already a candidacy for president. Sa PDP po ito. Oh, PDP. Tapos, everybody supported except 2 governors. Ang feeling namin talaga, Bongo will win over Bongbong. Oo, kung hindi lang nagkitandem si VP Inday. At bigla na lang naglaho dahil ayaw na ni Bongo, nag-withdraw siya. So many were disappointed. So we were on the side. I was with PRRD and what's his name? Governor Presby Velasco. Then I asked Marinduque. I asked, he was the president of the Governors League. I asked the president, Mayor, hindi na ba natin makumbinsiyan si Bongo? Kasi wala tayong panglaban eh. Sabi niya, hindi na si... Akala kasi natin, mga kababayan, parang taktik lang, no? Talagang nabudol talaga tayo. Pero sabi ko, Akala talaga natin na political strategy lang ito. Yun pala, totoo na pala, mga kababayan, sabi ni Tatay Digong. Nabangag si Marcos. Hindi tayo naniwala. Sinabihan na tayo na mayroon tayong kandidatong nagko-cocaine sa eroplano kasama ang kanyang mga barkada. nagmura si Digong, sabi niya, Jotang Jeremes. Medyo, wag na po natin sabihin sorry. yung mga... okay. I'm sorry. Nagmura po siya. And then Nagmura he said, siya and parang he said na ito kasi Sabihin mo, traitor Jing. si Bongbong at saka si Martin. We met one time, tapos they betrayed us, hindi na sila bumalik. Kasi ang sabi niya, Bongo wanted to run for vice president. And they met Sino po ang magiging presidente? si Bongbong. I see, Kasi okay. at that time kasi... So, dapat BBM and Bongo. Oh, Okay. at that time kasi, October 2, Inday, Sana, no? Di ba sabi ni VP Sara, hindi na lang siya dapat tumakbo ng vice. Nag-mayor na lang siya. Sana nag-mayor na lang si Sara, mga kababayan. And then, hinayaan na lang niya si Bongbong Marcos at si Bongo. Bongo tayo. Nanalo lang yan si Bangag dahil kay VP Inday eh. VP Sara already filed her candidacy for mayor. Mayor. So, and Bongbong on October 6, Bongbong he Bangag. filed his presidential candidacy. So, it is within that period that I think President Duterte, Bongo, and some other guys met with Bongbong. They wanted to request na mag-vice president si Bongo. Pero after that meeting, they were supposed to meet again. Sabi sa akin ni Presidente Duterte. Hindi na sila binalikan. Turns out that Ng grupo nila BBM, ni sir. BBM. Turns out that I think sometime in October 23, there was a meeting, birthday ni Yeda yon, birthday ni Yeda. Oh, asawa na Romualdez. Romualdez. Sara was there, and several other people. Parang, well, pagkasabi ni Presidente Duterte sa akin, parang
inintriga si BP, nila Bongbong at ni ano na. O, samantala mga kababayan, panoorin din natin itong ibang talakayan. Sa akin naman, pagdating sa korupsyon, no, alam nyo, nagugulat ako nung ako'y tagapagsalita kasi ang mga pinakaunang nasibak sa pwesto ay yung mga pinakamalalapit kay Tatay Digong. Meron siyang nagkaroon ng spokesperson siya during the campaign. Isa sa pinakaiuna yon na nasibak, hindi dahil napatunayan na siya ay corrupt, kundi meron lang yung whiff of corruption, tanggal na kaagad. Isang secretary ng Interior of Local Government na napakalapit din sa kanya, tanggal din, no? Dahil nga merong whiff of corruption, no? Pero ito, sinasabi na ni Zaldico na ang mastermind ng pagnanakaw sa Pilipinas ay ang presidente mismo. Walang nangyayari, no? Parang yung ano ba yung ano tawag doon, yung sense of hiya dahil ikaw ay corrupt, buong buo ng panahon ni Tatay Digong na miski hindi pa napapatunayan, sapat na sa kanya na merong usap-usapan na corrupt ka para ikay tanggalin sa paninilbihan sa gobyerno dahil hindi naman karapatan na manilbihan sa gobyerno, no? Pero ito, sinasabi na ang presidente mismong corrupt, wala pa rin ginagawa ang mga taong bayan, no? So nakakalungkot. At saka 'di ba, na-experience nyo ba nung panahon ni PRRD? Alam ko hindi ako magnanakaw, no? Pero may takot ako na baka pag-isipan ako na nagnakaw ako. Kasi talagang dino-double time ko yung pagpakita na hindi ako magnanakaw. So, at saka ayoko yung may maiisip sila na inaabuso ko yung pwesto ko. So, yung pwede tayong magbiyahe ng business class, hindi ko ina-avail yon kasi yung leader natin nag-economy di ba? Tsaka yung hindi ako kumakain ng garbo, kung ano ba yung dating natutunan ko sa tatay ko, di ba, sa civil service code yon, dapat ang lingkod bayan ay simple, payak ang pamumuhay, etc. Nakita ko yun sa tatay ko tsaka sa mga uncles ko, tapos parang ganun under PRRD, di ba, na, di ba, spokes, no, yung mga ulam natin, no, napakasimple lang under PRRD, nagugutom nga ako pag umuwi ako sa isang ulam, isang gulay, isang kanin, yun na yun, no? Na hindi tayo nakatikim ng isang hindi, pero tanong ako. No, sabi ko nga, minsan lang manilbihan sa Is that me? Is that me or was that spokes? Hindi pa ako nakapunta sa kahit anong Van Denor. Walang ganong curse na yan na parang regular o kala. Hindi ko naririnig na. Is that the internet of spokes or is that... I think kay Sir Harry yun. Because you were choppy, so could you repeat it again, spokes? Well, talaga nung panahon ni Tatay Digong, serbisyo lang, walang kaartihan. Yeah, sobrang siba. Pero yung tanong ko... I want to follow through dun sa sinabi mo kanina regarding, especially sa sagot kasi ni Sir Harry is about the corruption level, no? Yeah. I want to reiterate how this administration basically recreated the moral shock in our societal fibers regarding the perception of corruption. Kasi doon pag-usapan natin, level millions yan, nagagalit na tayo Yeah. Pag umabot ko ng billion, I remember yung sa na police around 8 billion yun. Grabe na yung response ng mga tao. But if you look at this administration, they were able to elevate it to magnitude never seen before, no? Yeah. Even higher than his father, no? You talk about yung bintahan ng gold, 1.5 trillion of DPWH insertions. I mean, their capacity to imagine greed, to be corrupt, was able to transcend our capacity to imagine what is morally possible or morally impossible. So, in other words, that was my question actually. No, in other words, kasi nabuhay naman tayo na puro corrupt ng mga naging leaders natin, di ba? Pero ito si Bangag, kakaiba siya. Talagang he really set a new standard and parang we've never seen anything like this. Kasi nung panahon nung tatay niya na ubod din ng kurakot, it was just the cronies, di ba? But here, it's an entire government machinery. Am I correct? Right? Yes. Imagine sabi nga ni Sandy, yung presidente mismo ang mastermind ng lahat ng korupsyon. At yan ay hindi ever nangyari sa panahon ni Tatay Digong. Kasi hanggang ngayon, matapos siya maging presidente, nakatira pa rin siya sa kanyang bahay Kalapate, no? Na talagang napakasimple. Samantalang itong mga Marcos, siguro talagang nakaugalian na nila, talagang mahilig sila sa marangyang pamumuhay na alam naman, hindi pwedeng masustentuhan kung sweldo lang ng presidente yan, no? So talagang there's absolutely no comparison kasi itong Marcos Jr. is the personification of everything evil that can happen in government. Samantalang Digong
was the gold standard, kumbaga, of leadership, lalong-lalo na pagdating sa integrity. You remember, Attorney Marlon Holden, I just want to, I remember I was with Spokes when we went to the house of PRRD in Davao. You Yes, remember? nasyak tayo, di ba? He was so, you were so mad because you said, this is not the house of a president. Sabi mo, di ba? Ako naman, I liked it. Hindi ko matanggap. Yeah. Oo, nandoon siya, pero sinasabi ko, hindi ko matanggap na dito ka nakatira, Yeah. no? Yeah. Grabe talaga, oo. Attorney, go Kasi ahead. talaga kung nakita lang ng taong bayan kung ano talaga yung itsura ng bahay. Kasi yung bahay na yon, doon nag-breakfast yung dating Prime Minister ng Japan nung siya recently proclaimed as president, no? So from the pictures, akala ko naman parang malaki. Pero when we went there, na-shock tayo dahil yung first floor basically is the dining room. Yeah. And then parang a small room leading to a circular stairways na kwarto niya, no? Na yun lang naman ang second floor, yung kwarto niya, no? So yun na yun. Parang isang dining room, isang circular stairways na kwarto niya, not enough space really for even 3 people to live in, no? So talagang na-shock ako na para siyang barracks ng militar na ang nakatira ay isang sarhento, hindi dating presidente. But for me, the effect naman was the opposite. I was so touched when I first saw his house kasi once pumasok ka, makita mo bahay niya, sigurado ka na hindi nagnakaw itong taong ito. Biro mo, he had the opportunity to steal billions, trillions from the Filipino people. And when you look at his house, you're sure that he turned away that opportunity. He didn't do it. He didn't steal a single centavo. And it was so consistent, no? Yung sasakyan niya na nagsisiksikan kami sa pickup truck niya, yung gano'n kumakain kami, simpleng pagkain lang. It's so consistent. So that to me is the, like what Spoke said, the gold standard for what a president ought to be. Hindi itong walang yang to. Tangina talaga. Lahat Pero ninakaw. Yeah. ako, kaya naman ako nagagalit ng mga panahon na yon. Parang, ewan ko ba, parang as a token of appreciation, dahil hindi nagpayaman, bigyan naman natin ng mas magandang tirahan itong dating presidente nito. No? Alam ko naman na pagdating sa libingan, mayroong libingan ng bayani, pero bakit habang buhay naman, bigyan naman natin ng kahit kaunting comfort kasi may pagkakataon na yumaman, tinalikuran niya yung ganyang tukso. But you know what he'll answer to that? Because I told him that. Nung chinichismisan ko siya kung sino yung mga may bagong bahay sa Forbes Park, Spokes. Sabi ko, well, don't. Sabi niya, and then he said, alam mo niya, cornyhan ako sa kanila. And then I said, but ayaw mo? Just for argument's sake. Sabi niya, what for? And then I said, well, quiet neighborhood, nicer, ganyan. Sabi niya, I don't need it. So, ayaw niya. He's perfectly happy where Ayaw he niya. was, no? He had really... In fact, Yeah. may mga bilyonaryo, may mga tycoons na nanggaling din doon sa bahay na yon, nakamuntik na maiyak dahil nga yun na pala yung bahay ni Tatay Digong, and they offered to buy whatever house it is that he chooses. Kahit magkano, tira na lang niya. Pero ang sabi niya, this is my home. I will not leave my home. Kaya nga masakit talaga itong pangyayari na ngayon nakidnap siya at nandun siya ngayon sa malayong lugar na Dahig. Dahil talagang yung bahay na yon, yung tinatawag kong bahay Kalapate, was his home. At doon lang talaga siya nais manirahan. Attorney, is there anything you want to say? Yes. It has always been the gold standard of a humble public service because that was the first time that when he started running as a president, the thing that caught my attention the first time was when he spoke about the lines, yung mga pila ng mga tao when it comes to public service and how he come up with just halimbawa yung pila ng kumukuha ng mga passport sa may likod ng SM Davao, if I remember correctly, kung saan they have to line up and they have to tulog sila doon sa may gilid-gilid para maabutan sila ng service. And that kind of leadership really was for me astonishing in a way na if you have the time to really feel what these people are feeling, dahil pag ikaw ay gutom at wala kang mainom na tubig at ikaw ay pumipila hoping na pabigyan ng public service, I think that resonates to a lot of people. Even what in language or dialect you speak, your vision for the country, but if you start with understanding how these people feel at the moment na nandun sila nakapila, I think that was the first time that I can consider myself a supporter of this person. Yeah. That was, I think, very early in the campaign sa 2016. Because that was his philosophy. Don't get into politics. Don't get into government service kung hindi mo mahal ang mahihirap. Kasi ang mahihirap, ang meron lang sila ay ang gobyerno. Now look what Bangag did, di ba?
you look at the MRT lines, it's snakes. Like, you can really see there's a failure in governance already. Pero mo yung ganyang klaseng umiikot and then somebody died because of that ayuda. No? He was lining up for this president, itong walang yang to, no, and he's not a president, a drug addict as far as I'm concerned. That drug addict there, no, the way he looks at the poor is really terrible. Parang pang boto, somebody they can use, pang photo op, diba? And you can see it's a painful watch already kasi hindi naman siya nilalapitan and hindi siya, they already know what he's done to them, diba? So, ang baba ng tingin niya sa mahihirap, talagang ginagamit lang niya, walang puso, none, zero. Like, his presidency, this drug addict, is one marked with, apart from corruption, is indifference to the poor, indifference to the Filipino people. He doesn't know because he's a drug addict. He's a drug addict. That's why Pero alam naman. yeah, Mm. Ma'am, can I say something to Sir Harry? yeah. Go ahead. Yeah, because I just remember that tomorrow will be a rendition of a decision pertaining to the appeals of the president regarding jurisdiction. Can we have an update on that, Sir Harry? Yeah. Sure. Sa 22, no, not tomorrow, day after tomorrow, no? And of course, it's a very legal decision dahil hindi naman kinakailangan niya ng kahit anong ebidensya, no? Either the court has decision or it does not have decision. Pero syempre, naging decision ng pre-trial chamber ay dahil meron daw jurisdiction ang hukuman nung nagsimula ang pagdinig, it will continue even after we had withdrawn already the Rome Statute. Ito naman kasi meron ng earlier instance na nagkaroon na ng decision ng ICC on jurisdiction. It was a split decision, 3-2. Majority saying na merong decision. Pero sabi nung dalawang dissenting, na ito yung dalawang senior judges sa appellate tribunal, no? Because membership to the court is voluntary, withdrawal is also voluntary, no? So states are allowed to withdraw provided that there's a 1-year period, no, within which the obligation to cooperate shall cease, no? At dahil nga itong prosecutor only asked for leave to conduct a preliminary investigation on the 2nd year after we had already withdrawn, sabi ng dalawang dissenting judge, wala na talagang obligation to cooperate and there is no jurisdiction anymore of the court to speak of, no? So yan yung babalikan na decision uli ng ICC, this time with a different composition. Kasi yung mga nag-decide ng earlier case, yung 3-2, halos lahat doon nag-retire na, no? So ngayon, it's a fresh appellate tribunal with the same issue. Sana lang maalala ng mga judges ngayon na magde-decide on the 22nd na ang sabi ng appellate chamber the first time around, that was not really the proper venue for jurisdiction. There's a proper time for it, and now is the time for it, no, for an extensive discussion on whether or not may jurisdiction nga ang hukuman. But I concur with the dissenting opinion. The two judges who wrote the dissenting opinion were more experienced and they are more knowledgeable about international law, particularly the law on treaties, no? Karamihan kasi ng mga judges sa ICC, ang problema are domestic criminal law judges. So nakalimutan nila, they are first and foremost an international court, no, dealing with international criminal law and not a domestic criminal law. So kapag ginamitan mo yan ng perspective na domestic law, talagang ganyan ang mga magiging decision nila na once meron jurisdiction, hindi mawawala, no? Na forgetting that the jurisdiction of the court depends first and foremost on the consent of states, no, na nakilalanin ng jurisdiction ng hukuman na yan. So I maintain na legally speaking, on the basis of the Rome Statute and the period within which the court's jurisdiction must be triggered after a state had withdrawn, na wala na talagang jurisdiction dahil napaso na yung 1-year period, hindi sila humingi ng leave, no, to conduct preliminary investigation. But the even more important issue is the effect of kidnapping on jurisdiction over the person, no? Yes. This has been decided since in the US in the 1800s. Sabi ng korte, wala kaming pakialam. Basta importante mabigyan siya ng fair trial, no? Naulit yan doon sa trial ng World War II, si Eichmann, at sabi rin ng Israeli Supreme Court, malay namin, pakialam namin, basta nandyan yan, give him a fair trial. But there was a court decision by the South Africa Constitutional Court, same facts, no? A notorious apartheid leader kidnapped from a neighboring African country. Sabi ng Constitutional Court of Africa, you cannot correct a wrong by committing another wrong because kidnapping is illegal
when kidnapping is resorted to, that should result in the court losing its jurisdiction. Ang tawag dyan, decoupling of jurisdiction. So I think the even more important decision of the ICC, aside from the legal decision, which to me is plain and simple, wala ng jurisdiction, is the fact that under existing human rights standards, kidnapping should never be countenanced. And a court deciding a case over an accused, jurisdiction over his person acquired was through kidnapping should lose its jurisdiction, because otherwise it is, as what the Constitutional Court of South Africa said, committing another wrong to correct a wrong. Ma'am, can I ask a follow-up question? Just isa lang. Yeah, go ahead. Well, okay lang ako. I just, it's an opportunity for me to ask Sir Yeah, Harry ito. Yeah. Andito naman na siya. I hope he indulge. Right now, kasi a lot of people are saying dapat mag-decide ng Supreme Court regarding the petitions that were filed, questioning the kidnapping, or basically the kidnapping of the former president and bringing him to The Hague. No? What would be the value should there be a decision declaring that the actions taken by this government is actually an abuse of discretion on their part? Would that be impactful or has a legal value or legal significance with the case of the president right now at the ICC? Thank you for that question. No? Kasi I have always maintained that the remedy for Tatay Digong does not lie in the ICC. It lies in existing international human rights remedies, which require exhaustion of domestic remedies. Now, yung Supreme Court decision affirming that it was kidnapping and therefore illegal will support Tatay Digong's availment of international human rights remedies, because that is in fact a decision of a domestic court. It was full exhaustion of domestic remedies as far as the Philippines is concerned. Meron na lang isang kulang para magkaroon ng international remedies si Tatay Digong, and that is now exhaustion of domestic remedies where he is being detained in the Netherlands, which is why I've always maintained, and Kaufman has called it a crazy idea, that that Tatay Digong should question the legality of his detention, because it was through kidnapping, before the domestic courts of the Netherlands, because it would now create an interesting scenario where if and when the Dutch court, and I think they will, in fact, say it is contrary to the right to due process, no, and contrary to the Rome Statute, that the domestic court will say that Netherlands should comply with its obligations under existing human rights law and under the Rome Statute. And that would now provide an interesting issue where the host state, the domestic court of a host state, is telling a guest, the ICC in Dutch territory, that they have violated the human rights of a person detained in the territory of that domestic court. No? And so if the ICC will continue to ignore that domestic ruling, there is a remedy, the European Court of Human Rights, because he's still detained in European territory. No? And if the European Court decides that the detention of Tatay Digong in the ICC is illegal, the difference between other human rights remedies is that the European Court of Human Rights decisions are enforceable in the territory of European states. But then again, I was in the minority, and that was not the fact. But that's very interesting, actually. No? Kasi it contrasts several jurisdictions, whether of the Netherlands and of the Philippines and of the European Union. No? It's quite a very interesting theory. Kasi hindi siya ICC based, it's a matter of domestic jurisdiction.